Sagittarius, welcome to your Sagittarius, welcome to your second week of April reading. Pasensya naman, nabulol ako. Maraming salamat Sagittarius sa iyong palaging pag-aabang, pag-appreciate, pagsuporta, panonood ng mga readings ko sa YouTube and Facebook. Maraming salamat din kung nakapag-subscribe ka na sa aking YouTube at kung naka-like and follow ka sa aking FB page. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, sa mga nag-avail ng subscription sa ating Facebook, pati na rin dun sa mga nag-avail ng mga reading services natin. Ayan, thankful and grateful po ako sa support, sa pagtangkilik ninyo. At kung bago po kayo, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Mag-PM lamang po kayo sa aking FB page kung balak ninyong mag-avail or mag-book ng aking mga reading services. Lahat ng kailangan nyo detalye, link nakalagay sa description. Ano ba tong mga mensahe dapat mong marinig, malaman, Sagittarius ngayong second week? Ang ganda ng bungad mo, you have luck. Si Tai Chi ko alam. Paano basahin yan? Si Athena, si Artemis, tsaka si Brigitte. You have luck, wisdom, independence, and inner peace. So, eto yung magandang pagkakataon, Sagittarius. May mga gagawin ka. Kung ano may gagawin mo, seswertihin ka. No? Pinapanigan ka ni luck. Okay? So, ito ay magandang moment na maging na kung may mga gagawin ka kasi maaaring maganda yung mga outcome or successful kasi nga andyan yung good luck sa tabi mo. Pwedeng ma-maximize mo itong mga opportunities mo. Meron ka rin ditong wisdom. Ibig sabihin, pagiging matalino. Okay, kailangan mo maging wise sa kung ano man yung mga decision na gagawin mo. May specific ka mang gagawin, kailangan maging wise ka, pag-isipan mo ng mabuti, tingnan mo muna yung pros and cons, bago mo papasukin yung isang bagay, pagiging pagiging maingat at saka wise. Kailangan pag-isipan, maging strategic before you act, no? Yun nga sabi ko, wag bara-bara, wag banat ng banat. Excuse me. Importante yung pinag-iisipan mo muna bago ka magsasalita or kikilos dito, So, importante yan. Maging wise. Think first before you act. At gamitin mo yung wisdom na nagain mo sa iyong mga past experiences, no? Yun yung mensahe ni Athena sa'yo, si Goddess of Wisdom. Pagdating naman dito kay Artemis, si Independence, ito yung time na ideklara mo yung iyong independence. This is a time to go solo or to go alone, no? Pwede yung iba sa inyo kaya nyo nang lumipad mag-isa. Ibig sabihin, kaya nyo nang dalhin yung sarili ninyo. O pwedeng kaya nyo nang bumukod, pwedeng kaya nyo na sa sarili ninyong mga paa, whether may kinalaman man yan sa pera, sa career, no? Or sa ibang bagay. Ibig sabihin, parang tulungan man kayo, hindi, samahan kayo dito ng iba, confident kayo, alam nyo sa sarili ninyo na kaya nyo mag-isa. Okay? Pagiging independent. No? Kumbaga, kaya mong gawin nang hindi ka nakaasa sa iba. No? Alam mo sa sarili mo na carry mo lang yan, di ba? Inner peace, yung iba dito, masaya kayo ngayon and kontento kayo sa current state ng buhay ninyo. Yun yung nafe-feel ko sa inner peace. No? You are glowing, okay ka, walang bumabagabag sa isip mo, yun yung importante. Nabubuhay ka ng maayos, matiwasay,
komportable, and mapayapa, no? Pwedeng wala kang mga kaaway, kaya ganyan, no? Kaya ang ganda. Maganda yung mga energies mo. Ang sarap kaya nung ganun, no? 'Di ba? It's a blessing na ikaw ay may peace of mind, yung wala kang mga kainisan, wala kang kaatampuhan, kaaway. Nabubuhay ka ng maayos. Meron kang roof over your head, may nakakain ka, nabibili mo yung mga pangangailangan mo, babayaran mo yung bills mo, yan, yung mga blessings na ganyan. Pwedeng ganyan yung ano ninyo ngayon. Yung buhay ninyo maayos and at peace and kontento. Simple man ang buhay, hindi ka man ganun kabongga yung life, yung ano mo, lifestyle mo, nabubuhay ka naman ng mapayapa and kontento ka sa kung ano yung meron ka, no? Yun man yung importante. You have Ace of Wands, 8 of Swords, 10 of Swords, 5 of Swords. Nakikita ko dito parang ano, na free, nga, independence. Independence. Yan. Nakalaya ka na from something. Ayan o. You are now free. Free from a person or nakalaya ka na sa isang sitwasyon. Hindi ko alam eh. Pero yan ikaw talaga, napalaya mo yung sarili mo dito. Kaya nga, independent energy, ayan. Malaya ka na at masaya ka. Ayan, masaya ka at kontento ka ngayon kahit ikaw ay, pwedeng iba, nakalaya kayo sa marriage, sa toxic na marriage or relationship. Or nakalaya kayo sa isang toxic family, kung toxic yung family ninyo. Hindi ko alam eh. Basta any kind ng ng unhealthy or toxic na kinalalagyan o relationship. Kaya kayo ngayon nag-glow happy kahit kayo ay solo. Masaya kayo, kontento kayo ngayon sa buhay ninyo. At may peace of mind kayo. Nakalaya na kayo eh. Tapos may swerte pa kayo dito. Ang ganda oh. Nakikita ko dito na merong opportunity sa'yo with the Ace of Wands. Yung iba nagsisimula na uli kayo kasi nga nakalaya na kayo sa isang toxic relationship or situation. Eto na kayo. Independent, happy, contented, at nagsisimula ng bright future ahead of you yung nakikita ko sa Ace of Wands. Pwedeng this is an indication na may magsisimulang bagong career o relationship. Nakikita ko dito na umuusbong yung mga dahon, ibig sabihin there is a potential na lalago or magiging successful tong bagay na pinasok mo, or kung nagsisimula ka man yan, mag-grow ka dyan. Yun nakikita ko. Relationship man yan, career, negosyo, nakikita ko na mag-grow ka dito. Yan, kasi nakalaya ka na, kaya ang ganda ngayon ng buhay mo. Oo, nakalaya ka na sa paghihirap. 10 of Swords. Sa kung ano man tong matagal na nagpatali sa'yo, nag-torture sa'yo, nagpahirap sa'yo sa buhay mo, nakalaya ka na dun. Or makakalaya ka na kung mangyayari pa lang ito sa'yo. Pwede kasing past, present, future energies ito, Sagittarius. Bahala ka na kung saan nagre-relate sa iyo. Okay? Pero kung ano man yung nangyari dito, na matagal ka nang natali at na-torture, nag-suffer, doon ka makakalaya with the Independence card and the 8 of Swords. Kaya nga, ang tatamasain mo dito is independence, happiness, and contentment. Tapos may swerte ka pa, may potential to grow, mag-improve pa lalo, ang ganda. Ayan talagang lumayo ka na eh. 5 of Swords. Pinutol mo na yung dapat mong putulin dito na ugnayan. Kaya ngayon ikaw ay free. Mag-isa pero at peace, masaya, kontento.
toxic to, ayan o. Pwedeng nilayo mo na yung sarili. Pwedeng may nakaaway ka dito, you have broken up with your family or your person, asawa man yan o jowa, nakita ko na ano. You are happily living alone, malayo dito sa mga toxic na tao na to o relationship. Ganda. Ito ka at nagsisimula ng bagong chapter ng buhay mo. Masaya, kontento, at peace. Ang nagpalaya sa'yo yung ending. Ito. Yung nag-end na relationship niyan. Yan yung nagpalaya sa'yo. Pinalaya mo yung, dineliver mo yung sarili mo dyan eh. Good job, diba? Pagdating sa love life mo, you have relationship connecting, unresolved situation. Okay. 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 Pwedeng hindi pa tapos ang lahat dito sa love life mo, ha? Pwedeng wala pang closure ito. At expect mo na pwedeng merong magre-reconnect dito. Hindi ko alam kung ito yung person mo na naghahabol sa iyo. Parang may energy din dito ng na-ghosted, no? Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yung nang-ghost, pero asahan mo na susulpot at susulpot ulitong person na to. Kung nawala man siya sa buhay mo, dinamp ka man yan, ginost ka niya for someone else, or babalik at babalik yan. Merong reconnection na mangyayari kasi pwedeng itong person mo, pwedeng para sa kanya hindi pa rin tapos. O hindi ko alam kung may pagbabago ng feelings or isip dito. Na isang araw, bigla na lang tong magpaparamdam, magre-reconnect. Pero right now, you are at peace kahit na ganyan yung nangyayari or nangyari. Kasi nakikita ko nga at peace. Hindi ko alam kung ikaw na yung nag-detach dito, kung ikaw na mismo yung nang-iwan dito or ikaw yung iniwan niya. Basta meron ditong dinetach niya ng sarili niya at ngayon malaya na siya at peace na. Pero may tendency uli na bumalik, no? Kasi nga meron ditong magre-reconnect eh. Kaya kung at peace ka ngayon, kung ikaw yung at peace, at one day pwedeng pwedeng guluhin na naman yung peace mo niyang person na yan. Baka mag-reconnect, magparamdam. New beginnings. Ang ganda. Ayan na nga, diba? Yung ace mo yun eh. Ace of Wands. Nagsisimula ka na uli. Panibagong buhay na ito sa'yo. Panibagong career, relationship, buhay, opportunity, no? Fresh start ito sa'yo. At ito, yung umuusbong ng mga dahon na may potential kang mag-grow dito sa bagong buhay or bagong career or relationship na meron ka ngayon. Be your own person. You are free. Alam mo, puro pagiging free. Ayan o. Kung dati nabubuhay ka sa sa toxic situation, ngayon malaya ka na. O parang halimbawa, lumipat ka ng ibang lugar na walang nakakakilala sa'yo. Malaya ka na, bagong identity, bagong buhay, walang huhusga sa'yo doon, sa madilim na nakaraan mo. Kung meron mang nakakahiya o hindi magandang pinanggalingan sa nakaraan mo, nakalipat ka na sa ibang lugar. Panibagong chapter ka na doon eh. Panibagong buhay eh. Okay, you are free. Yan nakikita ko. Okay, may connection dito. Hindi ko alam kung ito ay past connection na pwedeng mag-reconnect sa'yo or pwedeng may bagong connection na darating din, no? Dalawa yung possibilities mo dito. Kahit na i-detach mo na yung sarili mo, lumayo ka na, pwedeng mag-reconnect sa'yo yung past person or pwedeng may makikilala kang bagong connection. Take care and God bless, Sagittarius.